kapag nagbibigay ka sa mahihirap, para ka na ring namatay sa cross para sa kanila. It's a beautiful truth, Mark Paul. Oo nga po. Ngayon ko lang narinig yan, Pastor. Pero yun talagang ibig sabihin ng cross. Pinuulit po namin, hindi turo ni Jesus na yung pagsunod sa utos ay nakapagliligtas. Yun po ay sinabi ni Jesus dahil paniniwala yun ng Pariseyo bilang gamot sa problema niya. May problema yung Pariseyo, ang gamot ay yung method na ginamit ni Jesus, inulit sa kanya yung paniniwala niya, tapos nung maramdaman niya na kulang yun, binigay ni Jesus yung tamang gamot. Ito yung mga salita niya na, if you want to be perfect, go and sell all that you have and then give to the poor and then follow me. Ano ang ibig sabihin dito ng salitang iyon ni Jesus? So, ito yung tungkol sa kaligtasan, pero ito ay tungkol din sa discipleship, Mark Paul. Pwede ko nga sabihin na yung kaligtasan, merong connection sa pagiging alagad. Kasi yung original na tanong paano ako makakapasa sa buhay na walang hanggan? Paano ako maliligtas? At ang sagot ni Jesus, maging alagad ka. At ito yung pamamaraan para maging alagad. Para sa iyo, para sa rich young ruler lang to, no? Ibenta mo yung ari-arian mo, ipamigay mo sa mahihirap at sumunod ka sa akin, para sa rich young ruler lang yon. Para sa lahat ng tao, ano yung sinasabi ni Jesus? Ano yung way of discipleship para sa lahat ng tao? Nasa Matthew 16, verse 24 yan, Mark Paul. Ito ang salita palagay ko isa lang ibig sabihin nito Yung sa Matthew 19 verse 21, individual lang para sa rich young ruler. Itong Matthew 16 verse 24, para sa lahat ng tao. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must, number 1, deny themselves, take up their cross, and follow me. Yan ang general, yan ang para sa lahat ng tao. Yung ibenta mong ari-ari mo, ipamigay mo sa mahihirap, sa rich young ruler lang yon. Pero ito yung deny yourself, take up your cross and follow me, para sa lahat ng tao ito. At isa lang ibig sabihin nun. So pag-usapan natin, yung pagbebenta ng ari-arian niya, paano naging deny yourself yun? Tama ba yun? Kasi palagay ko, isa lang yun talaga. May one-to-one connection ito. Yung number 1 na sinabi niya sa rich young ruler, ibenta mo ari-arian mo, ang ibig sabihin niyan, deny yourself. Tama ba yun, Mark Paul? Pag deny ba talaga sa sarili yun? Yun yung nakikita ko talaga ng Pastor. Denying yourself, also yung humility or humbleness. Talagang pag hindi mo pagtingin sa sarili mo. Kasi yung sige, ikaw muna. Yung kayamanan ni Pastor, nagiging itsura ng kalagayan mo bilang tao. Kaya nga kung titignan natin yung mga tao na may mga luxury na mga gamit, talagang meron silang pagkakakilanlan. Luxurious yung kanilang mga gamit. Kaya nga sabi nila, 'di ba, sa marketing, hindi ka bumibili ng Rolex or bumibili ng Louis Vuitton na mga damit or mga relo para gamitin or tignan yung oras doon. Bumibili ka nun for luxury. Oras na kailangan mo, ba't kailangan pa Rolex, no? Para makilala ka, di ba? Yun yung binili mo doon for luxury. So yun, kaya naniniwala ako, Pastor, na yun talaga yun. Para maintindihan niya na you have to deny yourself to be a disciple. Yun yung gusto niyang sabihin sa pamamagitan ng sinabi niya na ibenta mo yung lahat ng ari-arian. Yung lahat ng tao, hindi naman kinaka-ibenta ari-arian kasi hindi naman problema ng lahat ng tao yung ari-arian Totoo, yung mga sinasabi mong may mga luxury, baka problema nila yon, baka eto din sagot nila, yung Matthew 19:21. Baka kailangan nila ibenta yon, pero hindi sa lahat ng tao yon. Pero yung rich young ruler, yan ang problema niya. He was materialistic. Kaya to deny himself, kailangan ibenta niya yung ari-arian niya. Kasi naniniwala din ako, yung ibig sabihin ng deny yourself, ang ibig sabihin din yan, mamatay ka sa sarili mo So yung pamamaraan para mamatay yung rich young ruler sa sarili niya, yung kayamanan niya, ibenta niya. Kumbaga, Pastor, parang sinasabi ng Panginoon na yung lahat ng meron ka. Yes, everything you have. Isuko mo. Parang gano'n. Ibigay mo lahat ng meron ka. Yung mga nangangailangan yung mo. Parang gano'n yung gusto niya ipahiwatig.
Sa mayayaman, medyo mahirap yun, Marco, kasi marami silang ipamimigay. Pero sa mga mahirap na kagaya ko, medyo madali lang yun. I have given everything to God. Yung hanap buhay ko, yung Yeah. kinakain araw-araw ng pamilya ko, pinagkatiwala ko na sa Diyos. Nananalangin ako, Lord, ikaw nagbigay sa akin ng mga anak ko. Ikaw din magbigay na ipapakain ko sa kanila. Mm. Okay, so yung pangalawa naman, yung ipamigay sa mga mahihirap. Katumbas ba iyon ng take up their cross? Mark Paul, pinag-isipan ko rin yun. Ito na-realize ko, Mark Paul. Yung cross ay naging pakinabang, yung kamatayan ni Jesus sa cross, naging pakinabang ng maraming tao. Dahil sa kamatayan ni Jesus sa cross, ay halos buong mundo nga sa katunayan ang naligtas, napatawad yung kasalanan. So, yung pagbibigay ng kayamanan mo sa mahihirap, makikinabang din yung marami, di ba? So talagang ano yun, talagang isa lang yan, Mark Paul, para sa akin isa lang yan. Yung pagbibigay ng rich young ruler ng kanyang kayamanan sa mahihirap, pag ginawa niya yon, para siyang namatay para sa kanila kasi nagbigay siya, nakinabang sila, yung pakinabang, ibinibigay sa kanila, kalugihan para sa kanya, pero pakinabang ng mga mahihirap na pagbibigyan niya. Ganun ang cross, Mark Paul eh. Di ba nalugi si Jesus nung ipako siya sa cross, namatay siya eh. Pero nakinabang yung maraming tao. So ganun din po yung kapag nagbibigay ka sa mahihirap, para ka na rin namatay sa cross para sa kanila. It's a beautiful truth, Mark Paul. Oo nga po. Ngayon ko lang narinig yan, Pastor. Pero yun talagang ibig sabihin ng cross, Mark Paul. The cross really is benefiting the whole world. Yung makikinabang ibang tao. Kaya ako gusto kung makakaya ko lang, gusto ko nagbibigay ng pera sa ibang tao. Kung ano meron ako, ibibigay ko. Kasi para ko rin ginagawa yung ginawa ni Kristo eh. Na namatay siya, binibigay niya yung buhay dun sa cross. Nalugi siya, pero nakinabang ang ibang tao. Yun ang wonderful truth doon. At yung pangatlo, man, isa lang, para sa parehas eh. Sabi niya sa Matthew 16:24, if whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross, and follow me. Sa Matthew 19:21, ay sabi doon, if you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and then you will have to treasure in heaven, then come, follow me. So, yung parehas na parehas, Mark Paul. Kaya isa lang talaga sila. Yung pagsunod kay Jesus, yun ang pagiging alagad, di ba? And yun talaga ang way po para makapasa sa buhay na walang hanggan, maging alagad. Yun ang tinuturo ng Matthew 19. It's about discipleship. Maging alagad tayo. So, kung isa-summarize natin yung 3 point doon, paano ba maging perfect? Paano makapasa sa kaharian ng langit? Number 1, deny yourself. Ito yung teaching na para sa lahat. Para sa lahat, deny yourself, carry your cross, and then follow Jesus. Para sa rich young ruler, ay ibenta mong ari-arian mo, ipamigay mo sa mahihirap, at sumunod ka kay Jesus. That is the gospel there, Mark Paul. It's about discipleship.